To
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Cueto Family, Teresa Ferrer and Family, Gulanes Family at Sonny Salvatore. Para sa biyaya ng buhay, nina Arlene Baldon Parisok at Abigail Sousa. Para sa mabilisang paggaling, nina Linda Salvatore at Jocelyn Dimonyo. Para sa mga kaluluwa, nina Wilfredo, Jose Pedro, Fernina Larin, Rosario Ernesto Carnada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Liberty Dundang, Apolonio Magtoto, Valentin Consuelo Abraham, Filipina Sison, Romeo Corazon Sison, Leopoldo Calderon, Manuelito Malabuto, Tulfo Jr. and Jr., Dolores, Daprosa, Gloria, Jose, Bernice, Felisa, Cesar and Sam, Cesar Andy Badua, Almeida Cortez, Efrain Tombo, Estrella Artulista, Leonora Roa, Raul Sonia, Draco, Eric Jerome, Lailani Benita Gregorio Camanilan, Lorita Rita, Maria Cristina Ponchano Capapas, Catalina Christine Gamaliel Isabel, Silvestre Flaviana, Francisco Loro Puno, Ido Gregoria Omasas, Alejandra Muge, Eugenio Isabelo, Juana Canono, Iluminada Jesus Cristo, Robert Phelps, Diana de Vera, Solidad Enrique Hilario, at Joel Espinosa. Sa ating bansa, ang unang linggo ng Kwaresma ay pambansang araw ng mga migrante. Inilalarawan ng Diyos na Jesus ang mga paghihirap at mga sakripisyo ng mga migrante para mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ipagdasal at pagnilayan natin ang kalagayan ng milyong-milyong mga manggagawa sa ibayang dagat, sampu ng kanilang mga pamilya. Ipanalangin natin huwag silang makalimutan. Ipaubaya at isuko ang kanilang mga sarili sa Diyos at maging tagapagpahayag din sila ng mabuting balita. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arta ng St. Elise of the Child Jesus Diocesan Shrine. Magsitayo pang lahat sa tarihin ng pamumunuan. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, yan ang unang linggo ng 40 araw ng paghahanda. Upang maging marapat-dapat tayong gumanap sa pagdiriw na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahanda ang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa iwagan ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, habang iniaalay ng mga Israelita sa Diyos ang bunga ng kanilang lupa bilang pasasalamat, sa pinahahayag din nila ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Ang Kwaresma ay panahon ng paggunita sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaniya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita niyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupain ito, itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupain ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala niyo ilalapag sa harap ng altar at saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Puon po ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siya'y naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpenteng liyong mabangis. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan.
aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Tuon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa ikalawang pagbasa, tinatawag tayo ni Apostol Pablo na ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo na nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay mula sa kamatayan para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayoy mapapawalang sala. At nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siyang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsalita ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kahit gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang to, wika ng dyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanilumang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, sa sulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay naghahanda para sa pinakadakilang kapistahang mayroon tayo sa loob ng simbahan. Pagugtog ng ating pananampalataya, pundasyon at sentro ng ating pagdiriwang. Ano yun, Father? Muling pagkabuhay ni Jesus. Yun ang ating pinanghahawakan upang tayo ay mabuhay ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Kaya nga, mayroon itong paghahanda. Sa kasaysayan ng simbahan,
Ang unang pagdiriwang na mayroon tayo ay yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, mayroon tayong altar. Halos yun ang kahulugan ng lahat ng bagay na iyon. Yung huling hapunan, pagkatapos kinabukasan, siya ay magpapakasakit, hahatiin ang tinapay. Nakikita niyo sana yung mga symbolism ng mga iyon. Tapos ipamimigay, pagkat binibigay ni Jesus ang kanyang buhay at ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Pero syempre, muling pagkabuhay. Halos yun ang unang pagdiriwang sa loob ng simbahan. Hanggang sa na-realize ng simbahan, ay, pinanganak pala si Jesus. Tapos mayroon na tayong Pasko. Hindi naman agad-agad kumpleto na lahat yan. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Hindi yun totoo. Mayroon niyang pinagdaan ng proseso. At syempre, ang simbahan naman ay binubuo ng mga taong kung ano lang ang pinakamalapit sa kanila. In fact, nasulat ang Biblia sa ganun din sa umpisa. Yung kanyang pagpapakasakit, ay nangaral pala yan. Ipikwento ngayon nila kung paano siya nangaral. Ay pinanganak pala yan. Ipikwento, late na, matagal na yung bago na isulat yung kwento ng tungkol sa pagpapanganak ni Jesus, kumbaga. Pero dahil mahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus, maghahanda tayo. Kaya mayroon tayong tinatawag na Kwaresma, 40 araw. Pero hindi lang iyon during the celebration of the Easter, but rather, it will extend. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus at ilang linggo iyon. Kasi ganito kahalaga at kaimportante ang pagdiriwang na ito. In fact, every Sunday, the whole year, is a celebration of Easter Sunday, actually. Kaya nga, ang misa natin ay linggo talaga. Hindi Sabado, hindi Biyernes. Sa ibang relihiyon, ganun yon. Pero tayo, linggo. Kasi yun ang tugatog ng pananampalataya natin. But before that, yun nga sinasabi ko, let us prepare. Ang totoo, ang talagang inihahanda ng mabuti rito ay yung bibinyagan sa Sabado de Gloria. Lahat ng mga pagbasa ay patungkol sa binyag. Hindi pwedeng mahiwalay iyon. Paano nabinyagan na tayo? O kasi tayo rin naman naghahanda para sa pagpapanibago natin ng pangako natin sa binyag sa Sabado de Gloria. Ako, pag nagmimisa ako sa Sabado de Gloria, ang invitation ko palagi ay magsuot ng puting damit. Bakit, Father? Kasi nga, yun ang damit natin nung bininyagan tayo. Kaya magdadamit kayo ng puti. Paki-reserve yung puting damit sa araw na iyan. Dahil paalala natin iyan na tayo ay mga anak ng Diyos. At tayo ay mga Kristiyano. Sa ibang araw, yung favorite color mo ulit. Pero yung araw na iyan, please reserve yung puting damit. Please? Parang ayaw mo yata eh. Huwag naman yung mapilitan na. Para maging makahulugan ang ating pagdiriwang sa araw na iyan. Okay? Hindi ko. Introduction ng pala yan. Totoo yung introduction. Dahil naghahanda tayo at ang pinagninilayan natin ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ay ang pagtutokso kay Jesus. O doon pa lang tayo papasok. At importante iyon. Kasi alam natin na hindi talaga totoo yung kantang, "Putukso, layuan mo ako." At saka magaan yung maganda, mabango, walang tuksong nakakatakot. Di ba? Pag nakakatakot, paano ka matutukso? Ano ba yan? Hindi yan. Pagtukso dapat, di ba? Kaakit-akit. At yun nga, lalapit yan. Hindi yan lalayo. Yun ang naturalesa ng tukso. At yayakapin ka niyan. Wala namang problema doon. Ang problema pag niyakap mo rin. Hindi ba? Tama ba? Di ba sabi ko nga sa inyo, pag minsan naman talaga marupok tayo, mahina tayo, o pag bumigay tayo, hakapin din natin. Hindi ba?
Ako lang ba? O sige, kayo ang lalakas ninyo. Ang titibay ninyo, yung gano'n, ang tatag. Ako lang dito ang marupok. Hindi. Sabihin nyo naman, para may kasama ako. Ako lang ba ang makasalanan? Lahat naman tayo siguro. Uli, sabi naman ng mabuting Arsobispo Socrates Villegas, sabi niya, pag nagkasala tayo, bumawang tayo, ha? Pasensya na. Buong pagpapakumbaba, huwag tayong mahihiya o matatakot na lumapit ulit sa Diyos. Kasi handa naman niyang yakapin tayong muli. Huwag niyong kakalimutan. Ha? Nagkasala na, ma-pride pa. Huwag naman na. Huwag nang dagdagan. Nagkasala na, pasensya na. Tao, marupok din. Pero handa ang Diyos na muli tayong yakapin. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Kaya lang, habang tinutukso tayo, sana galingan din natin. Matukso ka minsan, bukas uli, galingan mo naman. Naintindihan niyo ba ako? Galingan naman natin. Ha? Magpalakas tayo. Ngayong Kwaresma, ang 3 disiplina natin ay makakatulong marahil sa atin. Yung pagdarasal. Of course, very obvious, ano? Lagi naman yan ang sinasabi sa atin. Sa harapan ng tukso, magdasal tayo. Totoo naman yan talaga. Pangalawa, magsakripisyo tayo. Mag-ayuno tayo. Mag-fast at abstain tayo. 2 beses lang tayong nagpa-fast sa buong taon. Can you imagine that? Tuwing Miyerkules ng Abulam at saka Good Friday, Biyernes Santo, yun lang yung panahon na kakain tayo 2 beses. Araw-araw sa buong taon, minsan 5 beses kayong kumain. Hindi ba? Pero, aaminin ninyo, ha? Tapos pag Biyernes ng Kwaresma, huwag tayong kakain ng karne. Yun lang. Di ba? Ilang Biyernes lang yun? Hindi naman buong taon halos. Kwaresma lang. Pero aaminin natin, yung panahon na ito, yung tuwing Biyernes, napakasarap ng barbecue. Di ba? Sabihin niyo sa akin, di ba? Magsalita naman kayo. Parang ako lang dito ang buwan, no? Tuwing Biyernes Santo doon, masarap kumain ng buwan, no? Bakit kaya, di ba? Naglalaway ka talaga, nakakainis. Andyan pa naman yung mga barbecuean, napakalapit lang. Madali lang bilhin. Again, gumagamit lang ako ng symbolism. Pag mahina tayo, doon kasi yung sinasabi ng demonyo eh. Naghintay siya ng ibang pagkakataon. Kung nagalingan mo, well, hindi isa ang araw. What I mean. Pag pagkain pa lang, naglalaway ka na. How much more other things? Kapangyarihan, pera, bla bla bla. Hindi pwedeng banggitin yung iba eh, kasi may mga... Pero sana yung mga adult na iintindihan ako. Totoo naman. Huwag tayong masyadong bibigay kaagad. Lumaban naman tayo. Lumaban. Magdasal ng maigi. Mag-ayuno. At saka maglimos. At yung 3 bagay na ito ay hindi iwalay sa isa't isa kahit kailan. Hindi pwedeng magdilimos ka lamang. Hindi pwede yun. Dapat bunga ito ng pagdarasal mo. Dapat bunga ito ng iyong pagsasakripisyo. Hindi pwede magsasakripisyo ka lamang na para bagang diet-dietan. And then para din sa iyo lahat yung mga mapupunta. Hindi. At dahil ginusto mo lamang, hindi. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng magdarasal ka lamang. Yung tunay na pagdarasal, dadalhin ka niyan sa paglilingkod sa iba. Bubuhatin ka niyan upang ikaw ay magsakripisyo. Yung 3 disiplinang ito, magkakasama iyan. Good luck. Of course, hindi yun madali. Nandiyan palagi ang tukso.
At sana, uli, maging matatag tayo. Sabi sa Ebanghelyo, ganito ang dynamics ng tukso ng diablo at na Jesus. Tutuksohin si Jesus. Kasabihin ni Jesus, nasusulat. Oh. Malaking tulong sa atin ang Biblia. Pores mo naman, buklat-buklatin naman natin yung Biblia natin. Punasan ng konti dahil ang dami ng agyo talaga. At medyo pagpagin ng konti dahil, di ba, alikabok na talaga. At medyo basa-basahin. Medyo makapal yan. Ano, I'm very, very sure, hindi nyo naman talaga matatapos yan. Pero kahit pa paano, di ba? Kasi yun ang pananggalang ni Jesus, nasusulat. Kahit pa paano may dala sana tayo. Sa harapan ng tukso, mayroon tayong panglaban. Ang salita ng Diyos. Again, magaling si Taning. Sasabihin niya rin, nasusulat. Kahit si Satanas, gagamitin niya ang Biblia. Ha? O, pakaingat-ingat kayo. May mga nakapaligid dyan, gumagamit din ng Biblia sa pangangaral at pagsasalita. Pero syempre, kampon din ni Satanas. Kaya ingat tayo. Ha? Kaya ingat tayo. Kasi tutuksuhin din talaga tayo niya. Ginagamit din ang Biblia para ipangaral ang akala mo pagkakaisa. Pero hindi naman pala. Sa Biblia, mayroong mga nagkakaisa ng mga demonyo. Inalihan nila ang isang tao. May ganoon. Kaya hindi basta nagkakaisa, okay na yon. Kasi kahit mga demonyo nagkakaisa din. Kaya kaiingat tayo. Kaiingat. Gagalingan natin. Ha? Gagalingan natin. At sana samahan tayo ng Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Medyo mahirap na ang buhay ngayon. Mas mahirap sa palagay ko. Mas mahirap maging tunay na Kristiyano. Marami sa atin hanggang pangalan lamang. Pero yung pagsasabuhay ng ating panampalataya ay hindi ganoon kadali. Kaya nga yung mga salita dito ay hindi basta-basta. Meron ka talagang tatalikuran at meron kang haharapin. Sabi niya ganoon noong unang panahon. Bababa ka sa kanluran, tatalikuran mo iyon. Tapos bababa ka sa swimming pool. Tapos doon ka ilulublog. Tapos didiretso ka sa silangan. Na-imagine nyo ba? Ganon ang binyag nung unang panahon. May swimming pool tayo sa malapit sa pintuan. Bababa ka sa kanluran. Tapos bibinyagan ka. Tapos iahon ka. Tapos maglalakad ka sa silangan. Tatalikuran mo na yung kanluran. Haharapin mo yung silangan. Doon sumisilang ang araw at yun ang simbolo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, Easter ang tawag doon. Si East, silangan. O Father, ba't wala na tayo ganyan? O mayroon pa rin. Kapag halimbawa tinatanong ng paring sabi niya, itinatakwil ba ninyo? O mayroon pa Sumasampalataya ba kayo? O yun pa rin yun ang kahulugan nun. Ang totoo, last na to ha, bago tayo makatulog. Ang haba na, Father, late ka na nga, ang haba pa ng homily mo. Pasensya na. Bawi na lang ako next week, ha? Medyo maiksi next week, tapos mag-aan ko. Ang dami kasing tao sa St. Teresa. Pero last point ko na to, hindi neutral ang simbahan at ang ating pananampalataya sa harapan ng mali at ng masama. Laging tatalikuran yan ng simbahan at ng ating pananampalataya. Ha? Pag may magnanakaw, kapag mayroong mamatay tao, yun ang ating itatakwil. Gawa yan ng demonyo. Hindi ba? Hindi ba? Hindi pwedeng harapin natin yun at yakapin. At ipagtanggol natin yung pamamatay tao, pagnanakaw. Hindi ba? Hindi. Itatakwil natin yan at tatalikuran natin. Ang haharapin natin ay yung tunay na pagmamahal, yung tunay na paglilingkod, ang Diyos mismo, yung tunay na pagpapatawad. Ha?
Akala ko walang sasagot. Maging malakas nawa tayo. Mahirap ang buhay ngayon. Lalo ng tunay na Kristiyano. Pakatatag tayo. Amen. Magsitayo na tayo. Gising na. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng libing, nanaog sa kanoroon ng mga yumaon, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at pupong sa nangabubuhay ng matay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na patuloy tayong gabayan upang mapaglabanan natin ang mga tukso sa ating buhay. Buong tiwala nating sabihin, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na tinukso sa disyerto. Sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko, sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, tupawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang naglalayon ng ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Pilipinong migrante, huwag nawa silang tumalikod. Bagkus, itaguyod nawa nila ang kanilang kulturang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Jesus, lagi nawa namin pilitin ang tama, mabuti, at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap kami sa tukso ng bilangin. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid namin umanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso at pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang dalang at patnubayan upang makapamuhay kaming lahat na naayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkakain sa iyo mga kamay. Kakapulihan lahat karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanggunian ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Kanya. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tuloy ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng sakalangitan. Kaya kaisa namin nagsisawat ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal ikaw, mukha ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakulog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling aking mga simbang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, nagbarko namin naming obispo at ng kanang kaparian. Alalahan mo rin na mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gagawin nila na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kanunagan. Kaawaan mo at pagkinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Daring Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na sila ng tapat na esposo. Kaysa na mga apostol. Kaysa na San Columbano, ni Santo Domingo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunwa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tawagin natin Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagdalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, dalihan sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya at huwag ng aming maraming pagkakasala. Patuluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu.
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na titig. Panginoon, hindi ang karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ang gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay at tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutukan nawa naming damahin ang gutom at pananapig sa tunay na pagkain na bibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagsuto tayo sa mandali, pinaniyahan ko lahat ng may kaarawan ng buwan ng Marso. Yumuko po tayo. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo at pagpalain ang mga kapatid naming nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Marso. Pagpalain mo silang lahat sa ng kanilang mga mahal sa buhay at pagpalain mo ang kanilang mga panalangin araw-araw. Ilayo mo sila sa lahat ng makapipinsala sa kanilang pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. At pagpalain mo ang kanilang panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ilubin mo ang kanilang mga sugat at ang kanilang mga hirap. At samahan mo sila hanggang sila ay sumapit sa iyong kaharian. Hinihingin natin kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday po ulit. Hindi po, baka wala pang kalendaryo yung CR ninyo. Joke lang. Magsitay na po tayong lahat. Magpasalamat tayo sa Diyos ang punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad sa ating lahat. Magpasalamat tayo sa Kanya. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat walang hanggan. Wala po tayong aliluya at saka papuri sa misa at wala rin po tayong palakpak pagkatapos ng misa. Yan po ay sana manabig tayo pagdating ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain din ng mga kapangyarihan Diyos ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayon ng taglay ang pag-ibig at pag-asa ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susunod, taas namin kapisan? Ikaw ang susundan.
palaspas. Wala pa gabi yun? Ay,